Pagkatapos ko palang bumili dyan sa prutasan, ay pupunta na nga ako sa groceryhan. Sana nga bukas na kasi mag-aalas 8 na ito Pero tinignan ko naman sa Google ay open sila ng alas 7. Kung mapapansin nyo pala, kadalasan ng mga shop dyan sa mga gilid, mga sarado pa yung mga tindahan. Kasi dito, kadalasan nagbubukas sila ay medyo tanghali na. Pag mga bandang alas 10 na, ayan, open na silang lahat niyan. Dito pala sa kaliwa ko, dyan ako bumibili ng gulay. Napansin ko, bukas na pala siya. Kaya ayan, bumalik ako dyan Medyo mahal nga ang mga bilihin ngayon dito sa Pakistan. Gulay, medyo mahal. Pero mura-mura pa rin naman. Pati karne, medyo mataas ngayon. Tingnan nyo, mag-alas 8 na ito, pero ngayon pa lang siya nagdi-display ng mga paninda niya, Tinanong ko nga siya kung meron bang talong na haba. Wala kasi ako nakikita ng talong na haba. Talong na bilog lang yung nakikita ko. Ang sabi niya ay paparating pa lang daw. Kaya nilayasan ko siya agad dyan. Kasi talong lang naman ang hanap ko ngayong araw na ito. Meron pa kasi kung kalabasa, at saka repolyo, at saka ampalaya. Bumili kasi ako nung bago umalis yung bayaw ko. Uy, kwento ko na pala sa inyo, yung tanong nyo na nasan yung magulang ng bata na lagi namin kasama. Hindi ko na pangalanan At saka ang kwento ko, gawin nating parang nakatira na naman ako sa ibang planeta. Gawin nating puro O na naman or E ang aking salita. Kayo na ang bahalang umintindi. Kasi marami nagtatanong sa inyo kung sino nga siya, ba't lagi namin siyang kasama. Pamangkin nga siya ng asawa ko. Anak siya ng sumunod sa asawa ko. Pero itinuturing na nila na parang bunsong kapatid nila. Alam niyo kung bakit? Eto na. Kasi kasi lang, natatawa na ako. Yan kasing magiling ng bete na yan, hewelay ne. Bete palang kasi yung kapatid ng esewe ke, ikinisel ne. Yung edadjete ng time na yan, 17. Tepes, pensen, pe. Pensen, sile. Nakukuha nyo ba? Nakukuha nyo? Kung hindi, ay magsabi kayo agad, ha? Ngayon, kasi, sigere, kasi, perehe sila bete, palagi nag-e-eway. Dete pa naman sa Pakistan, pag nag-eway ang mag-asawa, pati pamilya, buong pamilya, ay may kiki-eway din. Kumbaga, damay-damay na ba? Hindi, ganun sila. Away na mag-asawa, pati pamilya nila nakikisali, ganun. Sembeng-sembengin, hanggang sa lumilini. At ayun nga, ay bebe peleng siya, naghiwalay yung may gilang niya. Nung una yan, kinuha pa siya ng nanay niya Kumbaga, nung naghiwalay, dun siya nakatira sa nanay niya. Kaso, neng ipepekesal na naman yung nanay niya, kasi naghiwalay na hinenep ng magiging asawa. Ayun nga, ibinalik siya dito sa pamilya na asawa ko, kaya ang nag-aalaga, biyanan ko. Ngayon kasi, ang biyanan ko kasi, matindi Tapos, may sakit pa Kaya nakiusap sila na sila muna ang mag-alege. Ay, parang matranslate din tong salita ko. Hindi kaya? Sa tingin nyo? Kaya kiwewe din talaga ting bete na iti kasi pinagpepese-pesehin siya ng maliit pa siya. May nangyari pa nga yan, yung bata nga sa kanilimene. Kasi nga, walang mag-alege dito sa amin Ang ginawa nila, ay teka, ibahin ko teknik ng pagsasalita ko kasi matatranslate ito. Lagyan natin ng C, bawat salita. Pagitan, lalagyan ko ng C ha. Mi, C1. Parang wala Iniwan sa hasirap ng gate. Ang gisinawa ay nagdoor si Bell. Kasi nang buksipan ng basiyaw ko yung gate. Yung BCB nasa lasipag. Isi binabala. Meneng iniibit men lang ba? Hindi yung pereng tuta na inibit silipeg. Ilan buwan peleng din yung bebe. Kaya simula nun, may bago silang naisip na paraan, para may mag-alaga sa bata. Sa part 2 naman to, ha? Sa part 2 na lang natin ikwento. Huwag kayong masyadong mainip. Ay, baka bukas makalawa ay ikanako na. Talagang ikana, chismosang chismosa datingan natin ngayon for today's video. Sa naisip nga nilang bagong paraan, ay ako, hindi natuwa. Baka kayo hindi rin matuwa, At saka yung mga comment nyo pala, ha? Pakiayos, ha? Huwag kayong masyadong magsasalita ng tungkol sa kwento ko kasi
Baka mabasa din nila ano. Kaya relax ba kayo para tuloy-tuloy ang ating maritesan? Kaya kung gusto nyong humaba-haba pa ang ating maritesan, ay dapat makisama rin kayo sa akin. Walang laglagan to. Naghahanap pala ako dito ng liquid para pag naglampaso ako. Kaya nga lang nilagay sa likod. Konti na lang kasi ang hinahanap ko kasi. Yung naka-plastic, yung naka-pakete. Mas mura kasi yung kaya yun ang hinahanap ko kaysa sa mga naka-bottle na ganun. At yun nga, nakakuha na ako. Yung maliit lang ang kinuha ko kasi nakabag lang ako ngayon eh. At eto na. Ayan ang pinaka-importante talaga na kailangan kong bilhin. Dito sa side na to, may mga babae dito eh. Pero wala pa sila. Siguro tanghali sila dumadating. Ayan, ito ang kailangan kong bilhin talagang importante. Ayan, ito ang kailangan ko talagang bilhin. Hindi ko pwedeng ipabili yan sa kaibigan ng asawa ko. Nakakahiya pag ipabili yan. Pero alam nyo, ang mga lalaki naman dito sa Pakistan ay sanay bumili ng ganyan. Kasi nga, madalas sila ang lumalabas, diba? Nag-go-grocery. Kaya sanay silang bumili ng ganyan. Pero ang mga babae naman, pagka bumili sila ng ganyan, ay talagang iniilalim nila yan hanggat kaya nilang itago. Itatago nila yan kahit sa counter, ganun. Itatago nila hanggat kaya nila itago. Lalo na pag ang binibili nila yung panloob na damit, ay binabalot nila yun. Di ba tayo pag namimili, kahit na ilagay lang natin ilagay sa sa may cart natin, ganun. Sila, itinatago nila yun. Pati sa pagsasampay nila ng panloob na damit, iniilalim nila sa damit yun. Di ba sampayan tayo, nakatiwangwang yun eh. Parang naka buy one take one sa atin yun eh Kumbaga sa atin nakasampay o kaya nakahanger, 'di ba? Naka-clip. Dito, ang ginagawa nila, iniilalim nila sa damit kahit nakasampay. Kaya hindi mo makikita na may underwear silang nakasampay eh. Nakailalim pala sa damit. Pero alam nyo, nung minsan, akala ko kasi meron pa akong stock na ganyan nga. Pantapal. Sabi ko sa asawa ko, sabihin mo sa kapatid mo, pumunta kami dito sa bilihan nga, dito sa grocery. At meron akong kailangan bilhin. Ngayon, ang asawa ko naman, tinanong ko ano kailangan kong bilhin. Sinabi ko nga, yung pantapal. Yun lang ba bibilin mo? Sabi sa akin. Sabi ko, oo. Aba, pagkaraan ng ilang oras, dumadating yung bayaw ko, may daladalang pantapal. Ay, nako, gusto ko na lang lumubog sa kinatatayuan ko sa hiya. Sabi ko sa asawa ko, bakit ka ako nagpabili ka doon? Sabi ko, nakakahiya ka ako, lahat ka ako na nakakahiya talaga. Ano daw ba nakakahiya doon? Sabi pa sa akin, wala daw problema yun. Pamilya naman daw kami, nako, sabi ko. Kaya simula nun talaga, hindi na ako nagsasabi sa kanya. Na yun lang ang bibiling ko. Ay, nako, baka maulit. Nakakahiya. Ang asawa ko kasi, siya, sanay talagang bumili ng ganun ko. Kasi nga, kahit nasa Dubai kami, siya ang tagabili ko kasi siya ang madalas din nag-grocery, ganun. O kaya pag nasa labas siya, o bago umuwi, bibili na yung ganun. Siya, okay lang kasi asawa ko naman siya eh. At saka si Usman siguro pag laki-laki pwede kasi anak ko naman Wag naman yung iba. Sa kanila, sa kanya, sa asawa ko, okay lang daw yun. Kasi kapatid niya naman. Sa akin, hindi talaga okay yun. Nakakahiya yun. Ibig ko na lang lumubog sa kinatatayuan ko. Dito pala, may mga tinda silang sandwich. Mga chicken barbecue. Parang chicken barbecue yata yan. O fried chicken. May mga pasta din. May pizza. Ibibili ko nga sila Usman at si Mariam. Namimili nga ako dyan sa sandwich. Kaya nga lang, nahihirapan ako kung alin ba dyan ang bibiling ko. Ang dami kasing klase. Pero parang hindi ko naman magugustuhan kasi nga, sobra daming mga masalan yan. Ang gusto ko lang sa may mga ganyan, sandwich simple lang. Kahit mayonnaise nga lang o kaya ano yung tawag ng peanut butter, okay na ako. Nakita ko dito sa baba, yan, may pizza na, ang dami-dami niyan cheese, yung parang ang sarap niya. Kaya yun na lang binili ko, pizza para sa mga bata nga. Mahilig sa pizza si Usman Ayan pizza. Tag-isang slice lang sila. Alam nyo, nagtitipid tayo Isa-isang slice lang muna. Tinatanong nga ako dyan kung iinit daw ba niya. Ang sabi ko nga ay hindi na. Iinit na lang ni Usman sa tiyan niya yan. Hindi, sa bahay niya na lang iinit yan. Sa biyanan ko kasi sa baba, may oven sila. Dito sa akin sa taas, wala akong oven Ganyan pala dito sa Dilpasan, sa binibila namin. Pagka bumili ka dito sa mga pizza, sa mga, mga para mga salad-salad na Manilayan, isinusulat sa papel yung presyo. Tapos, yun ang ipapakita mo sa counter. Ganon din sa mga tinda nila ng mga sweets. Bibigyan ka rin ng, papel na nakasulat yung presyo.
Tapos, yun din ang ipapakita mo sa counter. Pati sa mga cake, ganun din. Pag nadadaan nga ako sa cake, ay parang gusto kong bumili kahit na yung slice lang ba. Kaya nga lang, ay nakabag naman ako. Hindi pwedeng isiksik sa bag yung cake at tsak mo, magkakalat-kalat yun. Mawawasak yung cake. Bumalik na naman pala ako dito. Kumuha ako ng gatas at naisip ko ay gagawa ako ng ice candy na mangga o kaya ice candy na Milo. Masarap kasing kumain ng ice candy ngayon lalo na at sobrang init ng panahon. Pero kagabi umulan. Kaya nga lang saglit lang. Wala pa yatang 5 minutes. Kumbaga, nag-alimaong lang. Mas uminit pa nga yung singaw. Ngayon naman ay mukhang uulan na naman. Ay sana naman ay haba-habaan kahit mga 10 minutes ba. Kaso pagka umulan ay hangin ng malakas. Yung patak ng ulan, kakapiranggot. Yung hangin ng napakalakas talaga. Hangin na puro buhangin. Yung mga nagtitinda dito sa linya na yan, may lalaki babae dyan eh. Lagi niya ako sinasabihan na mag-video daw ako dito, mag-video ako. Kasi alam nila yung TikTok ko eh, at dahil nga sa mga anak ko. Sinichismis sa kanila ng mga anak ko ang TikTok ko. Pero siguro nakikita rin nila. Baka minsan nagba-viral ganun sa TikTok. Kaya siguro nakikita nila. I-video ko daw yung mga tinda nila. Nahihiya naman ako. Kaya sabi ko, oo lang ako ng oo. Tapos, pag sinasabihan niya pa ako kadalasan, ay yung cellphone ko, naiiwan ko ba sa bahay? Ngayon kasing nakabidyo ako na ito, nasa bag ko yung cellphone ko. Nakasukbit yung bag ko sa liig ko. Tapos, ayan, inilagay ko yung cellphone ko, kaya nakakapag-record ako.